wide awake in the midnight air. Thought I saw you standing there. Every dream feels close tonight, like a spark I can't deny. If I fall into your eyes, would you pull me through the dark? I don't need to know the end, just tell me where you are. You're my dream catcher, holding every piece of me when the night gets heavy. You're the only thing I see. You're my dream catcher, keeping open life somehow. If I'm lost inside the noise, come and wake me Hi guys! Testing. Oh, mas okay ata dun sa baba. Oh my gosh, sa baba na lang tayo. Sorry na distract. Hi guys! Welcome to Osaka. First time ko dito sa Osaka. Yes, sa Japan. Dito na lang kayo, nakakahiya. Yes, we're in Osaka. Nasa Kansai Airport tayo now. Nandito ako sa tabi para wala tayong ma-disturb na ibang tao. Dito tayo tatalak sa Bridgeway. Napaka-cute na itong airport na to, in all fairness. Ang ganda ng kulay, parang nakaka-happy. Today is February 11. Again, di na naman kami magkasabay ni Paul ng pagpunta dito. And we're not alone again. May kasama kami, but this time, paano ba? Iba kasi yung kasama namin. Kumaga family niya, pero hindi yung immediate family. So hindi ko alam, dapat nga hindi ako mag-vlog, pero vlog ko na lang rin just in case. Kasi nga first time ko dito sa Osaka. And napakalamig, Zay. Sobrang lamig. Parang now it's 3 degrees ba? Nung pagdating ko dito, 3 degrees. Di pa ako lumalabas, kaya naka-t-shirt lang ako. Dito sa loob na airport, okay pa. Anyway, dumating ako dito mga around before 2 o'clock. Ang flight ko was at parang 10. Sila Paul, paalis pa lang sa Philippines. So, medyo matagal-tagal tayo magsistay dito, 3 to 4 hours. Nandito ako sa Bridgeway. Pakita ko sa inyo. Ang ganda dito. Ayun. Para wala tayong nai-istorbo. Ang ganda, no? Ang cute. Yan na. Nakuha ko na yung tapang ko mag-vlog. Kanina talaga nahiya ako. Okay, story time ko. Bakit tayo nandito na naman sa Japan? Yun nga, kasama namin yung tito and tita ni Paul together with their son. So, pinsan ni Paul. Tapos inaya kami. Parang, sabi gusto na sumama, sama kayo. Sige. So, kami ni Paul, sige po, sama tayo, maiba. And again, first time ko mag-Osaka. And parang gusto kasi nilang kasama si Paul kasi nga well-traveled, alam na kung saan pupunta, alam na kung ano mga gagawin, ganyan. So, nasabit ang bading. Dapat si Paul lang. Pero syempre, ayaw naman niya hindi ako kasama. So, kasama tayo. Yay! I'm so excited actually. Excited and scared at the same time. Kasi may bagong kasama. Hindi ko lang paano ako mag-vlog. Papayag ko sila mag-vlog ako. I'm sure naman, Paul and I will have our alone time. So, makakapag-vlog tayo doon. Anyway, ay na-attend ko sila dito. Darating sila mga 6 p.m. na. So, naghahanap ako kanina ng katambayan. Hindi siya kagaya nung dun sa Tokyo na meron parang designated area kung saan ka pwedeng mag-laptop, mag-charge. Dito maghahanap ka ng shop. Although marami ng upuan, maraming tambayan, maraming charging stations, pero wala yung pwede kang mag-laptop or mag-work. Eh, may nakita ako sa baba. Tingnan nyo. Dapat dito ako magsistay sa McDo. Ayan o. Nakikita niyo ba yan? Tsaka yung mga taong yan, dyan na lang tayo. Kasi parang hindi masyadong crowded. Sa McDo, napakarami pong tao. Pero galing na ako sa baba. Sa baba kasi arrival, umakyat lang ako kasi nga sabi ko baka dito may space. Mas maraming kainan dito, mas malalaki. Pero wala pa ring space. So bababa tayo doon. Tapos doon natin aantayin sila. Paul, join us on our Osaka adventure. Okay. Yay! Mag-isa ako sa elevator, makakapag-vlog tayo. Ayan. Ang isa palang maganda dito sa trip na to is since kasama yung tito and tita ni Paul, gusto nila pumunta sa mga touristy spots. So marami kayong mapapala sa vlog na to. Promise. Okay, so ayan na siya. Tingnan natin if we can get a spot and buy coffee. Nag-coffee na ako kanina. Ayoko na mag-coffee ulit sa totoo lang. Pero wala tayong choice.
Okay, so tapos na tayo mag-work. Actually, hindi pa. Pero tinapos ko na. Kasi feeling ko maglaland na sila, Paul. Ayoko naman yung aantay pa nila ako mag-log out or mag-shutdown. Hindi ko alam kung ito sila. Hindi ko kasi alam yung ano nila eh. Flight number. Yan ba sila? Manila 5J828. Ang nakalagay is 82018. 1820, 1807. So they landed na. Ganun ba yun? Pero wala pang tawag from Paul. Feeling ko yun na sila. Wala naman na kasing ibang Cebu Pacific na flight. So I guess they landed already. Baka hindi pa lang sila nagde-deplane. Perfect timing lang tayo. And malamig guys. Grabe. Kanina naka-puffer vest ako. Tsaka itong puffer jacket. Hinubad ko na lang yung vest kasi nung nakita ko yung sarili ko sa salamin sa CR, parang mascot na ako. Parang ang laki-laki na nung suot ko. So anyway, antayin natin sila dito. May dalawang arrivals dito eh. Dito tsaka doon sa kabila. Dito mas walang tao. So let's see, I have a feeling anytime soon tatawag na yon. And ayun nga, gabi na yung dating nila. 1 hour ahead ang Japan sa, I think sa at least sa Tokyo. So feeling ko, pupunta na lang kami ng Airbnb, ibababa yung mga gamit, kakain, tapos that's it. Kasi wala na rin naman kaming mapupuntahan ng ganitong oras sa labas. I don't know, let's see kung anong ganap. Hindi ko rin alam kung gaano kalayo yung Airbnb namin from here. So let's wait. Let's wait. Ay, narinig niya ba ako? Sobrang cute po airport. Okay, Paul just called and kaka-deplane nga lang daw nila. Again, guys, i-remind ko kayo. Alam niyo naman tong vlogger na to, mahiyain. So baka hindi ko ma-vlog pagkasama namin yung tito-tita niya and yung pinsan. Bahala na, kukuha na lang ako ng clips. But rest assured na meron na kami itinerary kasi. Di ba usually, pag nagta-travel kami ni Paul, lalo na pag kami dalawa lang, kung saan lang namin gusto pumunta. Pero ngayon meron kami itinerary kasi gusto ng tita and tita niya na maayos. Like everyday may gagawin. So, kaya abangan talaga kayo sa vlog na to. Okay, anyway, antayin natin silang lumabas. I'm excited and I'm hungry kasi nagkape lang tayo kanina. Kailangan ng mint kasi medyo naaamoy ko na yung hininga natin. Hindi lang kape nga lang yung ininom natin. Ayan na siya. Say hello. Say hi. Nag-visit siya. Kasi 5 beses na daw niya ako tinatawagan. Wala naman. Nandito na ako nag-aantay. Okay, apparently hindi sila sabay-sabay lumabas. So, yung message namin, yung tito and tita niya and pinsa. Yay! We're here! Let's go! Okay, so ayan. First agenda, nagpapaload si Paul sa Suica card. Yung Suica card namin, luma na yun. As in, yung huli pa ata namin Japan. May expiration naman yun. Magagamit na namin. So, yun na lang lulutan namin ulit. Wala pa rin yung tito-tita niya. Nasa loob pa rin. We're here. Siyempre, unang bumungad sa atin, Donkey at Family Mart. Okay, nag-train lang kami for like an hour. Tapos maglalakad kami ng mga 40 minutes. Tapos maglalakad kami ng mga 15 minutes. Dami namin dala. Lamig. So there guys, what's up madlang showtimers? We are at our Airbnb finally. Actually, last kong pinakita sa inyo is yung first look natin of Osaka. Kasi nga first time ko dito, so yung una natin nadatnan, Donkey, ganyan, and Family Mart. Pero medyo malayo pa kami doon sa binabaan na yun. Naglakad pa kami ng siguro mga 15 minutes para mahanap itong aming Airbnb. Bukas ko na or like tsempuhan ko na lang guys pag medyo may time na i-tour kayo dito. This is 3 floors, pero we're only occupying the 2nd and the 3rd floor. Tapos 3 bedroom siya, 2 toilet, 1 bath.
Okay naman, maganda siya. Pero hindi na natuto ang mga bakla. 3 floors, nasa pinakataas kami, 3rd floor. Binit-bit ang mga maleta. Hindi na natuto sa mga previous Japan trips. Nakakaloka. Pero okay lang, ganun talaga. Sabi ko nga, yung relatives ni Paul, sabi ko, Ang liliit po ng maleta niya. Paano po nagkasya dyan yung mga gamit niya? tapos gulat na gulat sila sa maleta namin. Napakalalaki. Anyway, this is a cute Airbnb in all fairness. Tira nyo yung aming room. Tapos ang dami na kung ano-ano. Mamaya papakita ko sa inyo. Kukwentuhan ko muna kayo. Kasi kanina pagdating namin, yun nga, ano oras na kami dumating? Di ba mga 9? Very late na. Tapos ito area namin, para siyang Asakusa. Pero puro karaoke and puro bar. So parang habang naglalakad kami, yun na lang yung naaabutan namin bukas. Eh syempre, gusto namin matinong food. Umabot pa kami doon sa main road. Kung saan nakakita kami ng Chinese restaurant, thank God. Masarap yung food in all fairness. So nakakain kami ng matino. After that, we went to Family Mart. Bumili lang kami ng mga kailangan. May water naman sila provide here but we also bought our own. At saka konting snacks. Tapos now, ayan na, situated na kami sa kanya-kanyang kwarto. We are going to nest. Pakita ko sa inyo tong room namin. Itutour ko kayo ng very, very light. Napakalamig guys. Napakalamig. Kaya naka-heater yung aircon natin ngayon. Tingnan niyo yun, no? Lahat ng kama may ganyan. Yung parang pang-massage. Sabi ko nga, para siyang sex toy. Tapos, dito kami ni Paul, 2 single bed. Tapos dito may closet in all fairness. Tira nyo ah. Oh, decent closet naman siya. Very deep. So, pwede natin pagtaguan ng sekreto. Charis. Pagtaguan ng maleta. Tapos ito, nakakatawa yung sa side table. Sabi ko, ano to? Salamin yan, guys. Vanity. Tingnan niya. Oh. Nakakatawa. Hello. Tapos ito yung pang massage. Hindi ko alam kung ilang tao na yung nakagamit nito. Pero nung pumasok talaga ako parang ano yan? Sex toy? Pero feeling ko magagamit natin to sa dami ng lakad natin. Ayan. So pagpasok may ganyang space. So dyan tayo mag-aayos ng gamit. Di pa ako nakakapag-nest. Isa ko pang ipapakita sa inyo. Akala ko kasi itong itim na to, remote. Doon lumapit ako. Ganyan pala siya. Saksakan ba to? Oo, para siyang saksakan. Ayan o. Tapos ito may ganyan. Nung binuksan ko, sabi ko, ano to? Mayroon siyang nightlight. Napaka-arte. In all fairness dito, ang daming saksakan. May saksakan dyan. Meron dun sa kabila. Tapos meron din dun. So there, that is my first experience of Osaka. Siyempre, wala pa tayong nagagawa. We only stayed at the airport, tapos inintay sila Paul, kumain, naglakad-lakad ng very light. Yun pa lang, hindi pa naman yung totoong Osaka, pero napakalamig. In all fairness, Japan did not fail us, unlike Hong Kong. Na nabudol tayo ng Hong Kong. Dapat ganito karalamig yung Hong Kong, pero hindi. Grabe yung lamig. I don't know lang bukas pag may araw kung mas malamig siya, but I'm loving it. I like it. Okay, I will nest muna guys. I don't know if this is just one entire vlog yung day 1. Pero baka hindi kasi walang ganap. Tingnan natin. I will see you tomorrow guys. Bye! Opo. Purumon Market parang Chukiji. Mag-selfie na lang tayo. Sige po. Kaya pala po kami. Kaya kayo pinakain. Hindi.
everybody! We are at Kuruman Market here sa Namba. Dito tayo mag-brunch kasi it's already 11 o'clock dito, 10 o'clock dyan sa Pilipinas. Medyo late nang kumilos. Dito ata kami kakain. Ayan. First time ko here. Malamang. First time ko nga sa Osaka. So, dito tayo kakain. Mag-aantay lang kami ng table. My gosh, yummy. Grabe oh. Yummy. Tapos akala ko display lang siya. Yan pala talaga yung kakainin mo. Tunay yan. Sobrang ganda lang mukha siyang display. I'm gonna get the... Ay, nasa yung daliri ko. Ayan. Ang bango. Okay, done with lunch. Pumasok kami dito sa parang maliit na eskanita. Out of nowhere, biglang may ganito. Cute. So, tingnan natin kung ano meron dito. Sabi, coffee shop. Kaya perfect kasi gusto namin mag-coffee kasi malamig and gusto natin mag-dessert. So, ayan. Follow the leader. Ah, parang ganun lang siya. Okay. Ah, so, parang multiple coffee shops. Meron dito, meron sa kabila. And hand-drip coffee. Cute. Cute. Tabi-tabi yung coffee shops na maliliit. Pero hindi tayo na magko-coffee. Binisita lang natin sila. Ang dami namin nakikita may naglalakad na yung parang ayan no, may hawak-hawak na ganyan, tiles. Hindi namin alam kung ano siya. Pero ang daming ganyan. Oo, hindi ko alam kung ano yan. Seafood cracker. Nakakatawa kasi. Like literal, isa siyang, para siyang tiles. Ayan no, bibit-bitin mo, hawak mo yan. Tapos may pinit-pit na shrimp. May branding pa. Ah, okay. Tapos kakainin mo rin siya. Para ka may bit-bit na tiles. Pero na po kasi ako nakitang may bit-bit niyan. Well, this area reminds me a lot of Akihabara. Although hindi siya yung puro like restaurants. Akihabara kasi karamihan restaurants. Dito mga maliliit na kainan. And parang like legit na market siya. May mga fresh na fish, ganyan. Pero ganito rin yung vibe. I like it. Okay, ito. Dessert. Okay, we're getting this. Tapos ito sa kanila. Our shop is featured on TV, sabi. Napakayabang. May ganyan pa sila, oh. Kung saan ang galing yung mga melon nila. Ayan, oh. Ang tare, may award pa sila, oh. Hindi Michelin, pero meron sila semi-Grand Prix prize. Congratulations. Ang cute ng space nila, oh. Very cafe-like. Ayan na, finish. Nilagyan na ng ice cream. Grabe. Okay, done with dessert. Masarap naman, in fairness. Masarap yung ice cream, pero yung melon, hindi siya matamis, no? Surprisingly. Akala ko like super tamis. But hindi siya matamis. Okay, we are now walking, going to Dotonbori, yung may Glico man. First time ko yung makikita. Malamang lahat nga first time ko kasi first time ko dito. Tapos, ang plano namin is mag-river cruise. Tama ba? Cruise. No, kasi ayaw nila yung lakad-lakad lang. Tom Cruise nga. Tom Cruise. Kailangan lang ng activity. So, magre-river cruise daw kami. That's the plan. Lalakarin lang namin mga ilang minutes? 14 minutes from Kurumon Market. Okay, see you there. Wow. Okay, we're here. Finally, nakita ko na rin ito in person. Ay, hindi ba ito yung malaking crab? Hindi daw ito. Akala ko ito na. Masaya na ako dyan eh. Okay, hindi masyado marami yung tao today. I love it. Baho naman ito.
Asa na yung malaking crab? Hindi pa ba yun yan? Ang daming malalaki dito. May malaking crab, may malaking kamay, may malaking strawberry. Okay, may nadaanan kami Matsumoto Kiyoshi na shop, yung drugstore. Sabi rin kasi ng mga lokal, and base rin sa aming experience, mas mura bumili dito ng mga bagay-bagay like skincare, mga pasalubong, kesa sa Donkey. Tapos dito, hindi ka ma-overstimulate, madaling bumili. Ayan o. Nakaayos na sila. Ito kailangan namin to. Ay, pero gusto ko yung may spout. Kasi ang ganda niya sa skin in all fairness. Okay, so ito yung loob niya. Legit na drugstore, pero hindi siya as siksikan as Donkey. Okay. Po. Sa vlog po. Kasi first time ko dito sa Osaka. Okay. Yun si Tito Asyang, guys. Tito ni Paul. Nagtaka siya kasi hanggang doon sa loob nagpa-vlog ako. So sabi ko, para po sa vlog. Kaya para saan? Vlog. Cute. Nahiya kasi ako mag-vlog pagkasama sila. Ayan, natanong tuloy tayo. Anyway, panoorin nyo to Tito Asyang. Don't skip ads. Grabe yung pila, oh. Super haba. Ayan yung nasa kabila. Para sa takoyaki ata yan. Oh, may malaking baka, may golden baka. Tapos may dragon. Ang daming malalaki dito. Ano ba yan? Takoyaki nga ata to. Oh, yan. Kung ano man yan. Yan ang pinipilahan. It's takoyaki nga. Oh, wow. It must be good. Ito ba yun? Ito na yun? Yung tunay na crab. Hindi pa ito. Ano ba yan? Akala ko nag-iisa lang yun. Marami pala yan. Oh, tapos may dragon na umiiyak. Wala ba dito si Godzilla? Tokyo. Ayun. Ay, nakakatakot naman to. Ayan. Natakot ako dun sa mukha ng bata ba yan? Oh my gosh, ang dami dito kung ano-ano. Ayan, ang dami ng tao dito bigla. Dun sa entrance, wala masyado. Oh, may pila din dito. What is it with takoyaki? Parang takoyaki rin yung pinipilahan nila dito. Ayun. Oh my gosh, look at that. Oh, ang laki nung crab. Ito din, crab legs. Tapos may malaking mukha doon na galit na siya. Tapos meron na naman doon gold na mukha. Tapos doon may naka-stripes. Ang dami ko ano-ano dito, parang perya. Ito takoyaki ulit to. Pinipilahan. Hindi ko mapatay yung camera ko. Kung ano-ano makikita dito. Ito nakapila sila, hindi naman ito takoyaki. I think it's a restaurant, sushi. Ayan o, kung ano-anong makikita. Nagda-drum na clown. Ito naman may golden baby. Tapos may giant takoyaki. Grabe yung pila sa mga takoyaki shops. Bakit kaya? Parang it's the takoyaki era. May giant gyoza. Gyoza ba ito? Tapos may cartoon dun sa kabila. Nakakatawa kung ano-ano makikita dito. Ito pala, Matsukiyo. Diyan mura din dyan, guys. Oh, another king crab. Napakaraming king crab. Ang daming tao. Nandito daw si Glicoman. Yes, makikita ko na siya finally. Kaya maraming tao dito kasi nandito si Glicoman. Okay. There he is. Finally. Ayan, nakita na natin siya in person. Ang daming tao. Ayan, there he is, Glicoman. Finally, nice to see you, nice to meet you. Grabe, ang dami ng tao dito. To be honest, akala ko hindi ganito karami yung tao dito sa Osaka. Kasi nga parang sinasabi nila na probinsya to compared to Tokyo. Pero grabe, ang dami ng tao dito considering it's a weekday and it's around lunchtime. Ang daming tao. Okay, nakahanap ng Excelsior Cafe for coffee and toilet. So magkakape tayo. Meron kasi sila dito cake set. Yung may cake na tsaka may coffee. Parang mag-add ka lang ng 50 yen for the coffee and cake set. Ito masarap. Ano dito? Dito.
Okay, we're here sa, hindi ko alam kung anong area to actually. May nadaanan lang kaming mall, ang ganda nung labas. Tapos, may nakita kaming parang thrift shops like this, yung Kinji. Ang ganda nung labas, oh. Tapos yung street na to, mamaya papakita ko sa inyo, pero yung street na to, puro siya thrift shops. Thrift shops. Actually, parang nag-shopping na kami doon sa Dotonbori area. Hindi ko lang kung ano area to, pero kadikit lang, nilakad lang namin. Nakabili na ng shoes, sa Gio, tapos ngayon thrift shops. After this, pupunta tayo sa, babalik tayo ng Dotonbori kasi meron na kami naka-book na cruise, yung river cruise, doon sa may Glicoman, di ba may river doon? Yun, may river cruise doon. So yun yung gagawin natin mamayang mga 6 p.m. Ikot-ikot muna kami dito. This is an interesting area. Ang ganda, in all fairness. Parang may ganito rin sa Tokyo, pero ito parang on steroids. Parang mas malaki siya. Mas marami tayong maiikot. Let's see kung may mabibili tayong clue. Ayan o, ganito yung street. Dito kami galing, dyan sa mall na yan. Big Step yung tawag, ang cute. Tapos yun, ayan o, ang daming thrift shops. And maraming cafes. Ito Samoyed Cafe, may Mini Pig Cafe. So parang siyang Takeshita Street sa Tokyo. Ayan o, sobrang daming thrift shops dito sa area na to. Okay, aamatsin natin tong takoyaki. Doon kami galing, umikot lang kami dito. May mga vintage shops pa dito, mga thrift shops. Tapos nakita namin tong takoyaki. Kasi nga hindi namin maintindihan kung bakit pinipilahan yung mga takoyaki places doon sa Dotonbori. Eh ito, walang pila. Eh takoyaki din naman siya. Tingnan natin kung Age of the Octopus ba today? Lahat itong pinipilahan, anong meron. Tapos may nakita ko dito. Sa tabi lang nito, may parang temple. I'm not sure if it's a temple. Ayan, katabing-katabi lang siya nung takoyaki place. Right there. Okay. The takoyaki was okay. Masarap naman. Okay, punta tayo ng Family Mart for water and Famichiki. Papatry namin Famichiki kila AJ. Okay, so yun yung gagawin natin in a while. Pero, i-achieve din daw namin yun, yung Ferris wheel sa Donkey. Pang-ubos oras actually. Kasi, bago kami pumunta dito, 1 hour pa, eh gusto na nila umupo at magpahinga. So, sasakit tayo sa Ferris wheel. Oh my gosh, ayan na pala si Glicoman. Bakit doon sila nagpipicture? Eh, mas maganda dito sa baba. Okay, sabi ko, susumbong ko tong mga taong to sa inyo, sa mga followers ko. Kasi hindi ko mag-gets bakit dito sila nagpipicture ng Glicoman. Eh, mas maganda doon sa pinuntahan ko kanina sa baba. Wala pang tao. Weird. Weirdoan ako. Kasi kung ako doon ako magpipicture sa baba. Anyway, tatambay na pala kami sa isang place, coffee shop or whatever. Hindi na namin iaamats yung Ferris wheel kasi ayaw din naman nila. So, upo na lang kami. Antayin namin mag 5:30 bago tayo mag river cruise. Okay, iniwan muna namin sila tita, sila AJ sa Starbucks. Babalikan na lang namin sila doon before we go to the cruise. Ikot-ikot muna kami ni Paul dito. Daming tao, grabe. Can you see? Can you see? Di nauubos. Ang nostalgic ng Sanrio, nakita ko Sanrio, tapos nakalagay gift gate. Parang ayoko na lang ulit narinig yung term na yun, gift gate. Tapos sa tapat nun, Cinnamon Roll Cafe. Siyempre, puro cinnamon roll, yung laman. Cute. Okay. Sunduin na natin sila. Actually, may mga tinignan lang kami ni Paul. We didn't buy anything. Babalikan na natin sila kasi 5:30 na. We have to be doon sa registration ng bangka 5 minutes before 6. Malapit lang naman. Andun lang yung Starbucks. Bababa lang kami doon sa binabang ko kanina tapos yun na yun. Okay, ayan. We just had to walk a few minutes
Ayan na yung registration area. May waiting area dito na may heater. Kasi malamig. Wala pa yung bangka natin. Baka ito na siya. O tama ako, that is our boat. So ayan na siya. Hindi ko alam kung iikot to. Kung saan siya pupunta. But that's our boat. Say hi. Busy siya. Okay, so this is the view. Very ilaw. Ayun na, we're moving. Yay! Hindi namin alam kung meron ditong magsasalita sa gitna or ganito lang siya. Very... Wala po ah. Very... Kaya na si Glico man. Hello everybody. Ayan na siya. Ayan na siya. Tinigil ata kami dito talaga para mag-picture-picture. Ang dami na rin nagpipicture dyan sa bridge. Oh. Kanina kasi diba nagre-reklamo ako bakit hindi sila dyan mag-picture. Mas maganda dyan kesa dito. May harang pala to kanina. So hindi sila makatawid. Iikot pa dun sa kapila. So ngayon, ayan, dami ng tao. Kanina pa kumakaw. Ito na yung Ferris wheel. My gosh, ganun pala yan. Halos vertical. Diba? Sa'yo kaya? Oh my gosh. Ayan o, diba? O, ayan. Ganyan lang naman. Mabagal, super bagal lang yan. Hindi naabutan, may Glico cow din doon. Bawal ba tumayo? Mababait lang yung mga tao. Walang tumatayo eh. Ayaw nating mapagalitan in Japanese. Oh my gosh, totoo yung ibon oh. Akala ko kung ano yung tinitingnan nila. Totoong ibon yan. Laki-laki. Ay, parang ito na yun. Parang mag-u-turn na kami or haharang kami sa river. What is happening? Babangga. So nagdi-drifting yung bangka. Nang napakabagal. Ang galing. Ayan o, umiikot na tayo. Hanggang dito lang kasi wala na dun eh. Boring na dun. So balik tayo dito. Ang galing o, paatras siya umiikot. Ay, ang ganda ng view na to. Pakita ko sa inyo, wait. Ayan o, ang ganda nitong view na to. Very against the wind na tayo, malamig na. Ayan yung Glico cow na sinasabi ko kanina. Hello! We're back at Donkey. Mabilis lang yung ride actually. Siguro mga 10 minutes, 15 minutes. Kaya pabalik at bumibilis tayo mga kaibigan. Against the, against the wind. Ang lamig, Diyos ko. Tapos mas mabilis kami ngayon. Ang ganda oh. Ayan na yung aming home base. Kabila pa daw, pero malapit na. Okay, ayan. Magdodrifting na naman tayo, guys. Hey, Tokyo Drift. Walang diaper to, no? Wala. Galing na sa likod. Ang galing. Nandito na kami sa dulo. Again, wala na doon. So, pabalik na tayo doon sa ating drop-off point. Ang galing. Mga palang putuan. Let's go!
May ganun pala eh. May pakumot pala si Mayor eh. Ay, kanina ka pa nagre-record? Bakit kanina ka pa nagre-record? Yun na, finished. We're done. Tanahan. Thank you. Cute. Making a steak for dinner. Let's go. Nakakatawang may Tagalog. May nakita kang waiter. Ay, oh my gosh. We just got back from Namba, Dotonbori. Andun lang kami sa area na yun. Lakad lang kami ng lakad the entire day. In all fairness naman. Yun nga, we had dinner sa Ikanari. As per usual, masarap. We liked it. Pinatry namin kila AJ and kay Tito and Tita. Okay naman daw. They liked it. So marami pa tayo explore na mga kainan in the coming days. Today was shopping day. Maraming na shopping. Pero not big items naman. Mga clothes, ganyan, food. Especially, ang dami namin na-try ng mga bagong food. And probably the highlight of the day, we went on a boat cruise, a quick boat cruise. Kahit pa sabihin natin hindi siya yung like sobrang tagal, sobrang haba. It was nice. It was relaxing. It was a different experience. It was a different way of seeing Osaka, in my opinion. And ang sarap ng vibe kasi parang pinapanood ka ng mga tao, tapos they wave at you, you wave back, kahit yung mga boats na tumatawid, ganyan. Ang saya. Nung pauwi, medyo parang naligaw lang kami ng very light kasi hindi namin sinunod si Paul. Buti na lang, hindi kami nabudol. Muntik na, as in muntik na talaga. Napapasok na kami doon sa station, maling station pala yun. Buti na lang, in-insist ni Paul na hindi doon. Tapos nung napunta na kami doon sa tamang station, napunta kami doon sa kabilang side. Buti na lang din, hindi kami nagmamadali. Kasi eksakto na doon na yung train nung pagbaba namin na platform. Tapos nagsara na siya, tapos umalis na. Tapos na-realize namin, ay shit, mali, hindi tayo dito, doon tayo sa kabilang platform. So lipat kami sa kabilang platform. Tapos nung nandito na kami sa may area namin, dumaan lang kami ng Family Mart to buy some snacks, to get water. Although may water naman silang pinrovide dito, meron silang 5 bottles ng mga maliliit na water. Siyempre hindi enough yun, di ba? So, bumili lang kami and a few groceries, and bumili rin sila Tito and Tita ng kanilang kakainin for breakfast. So that was our days 1 and 2 of Osaka. I find Osaka, siyempre hindi pa siya na-explore lahat, di ba? Dito nga parang nakatanga lang akong ganyan kasi sila, nakapunta na sila dito before, lahat sila. Ako lang ata yung first timer here. Tapos dapat kanina, di ba, mag-ano kami, yung tower, I forgot what it's called. Hindi na namin tinuloy kasi parang nakapuntahan na nila and marami sa amin ang takot. Well, most of them are afraid of heights. So, hindi na namin yung tinuloy, pati yung Ferris wheel, hindi na rin namin tinuloy. We decided to just sit and chill. Tomorrow, I think, ang plan namin, kasi dito sa area namin, merong zoo na malapit. Bukas, ipapakita ko sa inyo yung station kung saan kami sumasakay. Kasi ang ganda-ganda ng design, ang cute, para siya pang kindergarten kasi ang daming mga animals na nakaukit sa wall. Tapos, nagtaka kami kung bakit. Sabi ni AJ, may zoo daw kasi na malapit dito. So, baka puntahan natin yun bukas. And, I don't know what else we'll do here, pero matagal-tagal pa tayo. It's only our second day. Hopefully, na-enjoy nyo itong vlog na to, guys. Something new. Japan pa rin, pero at least a different location. For me, at least. So, sana nag-enjoy kayo, guys. Thank you so much for watching. Bye! See you again!